Nagsimula ang episode nang ipakilala ni Shino ang isang transfer student na si Mitsuki at sinabing nanggaling ito sa bayan ng Oto. Nakilala naman ito ni Boruto at sinabing ito yung bata kanina. Agad naman sinabi ni Iwabe kay Metal Lee na may nagkagulo kanina at siya ang nakapigil. Kaya sinabi ni Metal Lee na siguro malakas ang transfer student na yan, kaya sabi ni Iwabe na gusto ko siyang subukan mamaya kung paano siya makipaglaban. Sinabi naman ng isang babae na estudyante na gwapo si Mitsuki at ang lakas ng dating. Sinabi naman ni Chocho na oo nagwapo siya pero di naman yan ang mga tipo kong lalaki. Sabi naman ni Sarada, Terei ganda ka. At sabi naman ni Shino sige na Mitsuki umupo ka na. Umupo naman sa tabi ni Boruto ni Mitsuki. Kaya sabi ni Boruto na masaya akong nakilala ka Mitsuki at sabi naman ni Mitsuki na ako rin masaya din akong makilala ka Boruto. Kaya sabi ni Boruto ngayon magkakilala na tayo kahit ano pwede mong itanong sakin. Sabi ni Mitsuki kahit ano. Sabi naman ni Boruto oo kahit ano. At sabi naman ni Mitsuki kung ganun ba't tayo lang ang walang classroom? Sabi naman ni Inojin, kasalanan ng isa dyan kaya wala tayong sa classroom agad naman nagtawanan ang mga estudyante. Habang nagsisigat naman si Boruto ay sinabi ni Iwabe na, lagi namang natutulog si Boruto sa klase kaya paano niya nalaman ang sagot. Sabi naman ni Inojin, ano ka ba? Matalino din naman siya kahit papaano. Pagkatapos naman sagutan ni Boruto ang tanong sinabi niya naman kay Sir Shino na napakadali naman nito. Sabi ni Sir Shino na tama ito pero sa susunod gamitin naman daw ni Boruto ang tamang formula. Sabi naman ni Boruto ayoko nga ang paraan daw na ginawa niya ay mas madali. Sabi naman ni Boruto di na bale. Sa susunod na magbibigay kayo ng tanong Sir Shino mas hirap-hirapan naman daw niya. Kaya sabi ni Sir Shino ganun lang pala Pagkatapos isulat ni Shino ang tanong ay, agad naman sinabi ni Boruto na nagbibiro lang naman daw siya bakit daw sineryoso ni Sir Shino. Bigla namang pumunta si Mitsuki at sinagutan ang tanong sabi ni Mitsuki kay Boruto na kailangan niyang kalkulahin ang equation ng motion sa ganung paraan daw ay makakalkula daw niya ang air resistant. Tignan mo. Ganun lang kadali, sabi naman ni Boruto ganun lang pala, sabi naman ni Sir Shino tama pero di ko naman sinabing sagutan mo Mitsuki. Sabi naman ni Mitsuki na nahihirapan daw kasi si Boruto, at saka dapat din naman daw tulungan ang estudyanteng nahihirapan di po ba? Sabi naman ni Sir Shino oo nga pero wala din naman kwenta kung hindi din lang naman sila ang magsasagot. Nagtinginan naman si Boruto at si Mitsuki, at sabi naman ni Sir Shino, tama na yan umupo na kayo dalawa. Naglaban naman si Boruto at Iwabe, at sabi ni Boruto na mukhang siya na naman daw ang mananalo. Pero sa huli natalo siya at sinabing pagdating sa astigan walang tatalo sa iyo Iwabe. Bigla naman sinabi ni Mitsuki na siya naman daw ang susunod. At sabi naman ni Iwabe, sige ba hindi kita uurungan? Sabi naman ni Boruto dyan na kayo matira matibay. Sabi naman ni Iwabe, tara ilabas mo lahat ng lakas mo. Sabi naman ni Mitsuki, sigurado ka ba dyan? Sabi naman ni Sir Shino, maghanda ka na Iwabe. Sumugod naman agad si Mitsuki. Sinabi naman ni Iwabe kay Mitsuki na, mahina ka parent, wala naman daw paki si Mitsuki kahit anong sabihin ni Iwabe sa kanya. Bigla naman hamaba ang kamay ni Mitsuki at sinakaw si Iwabe. Sabi naman ni Shikade na, mukha itong ahas. Agad namang pinigilan ni Sir Shino ang dalawang ngunit di parent umaalis si Mitsuki. Kaya tinawag ni Boruto si Mitsuki at sinabing tumigil ka na. Sabi naman ni Mitsuki na bakit daw siya pinigilan, mananalo na daw sana siya. Sabi naman ni Boruto na, di na bale basta mag-sorry ka kay Iwabe. Sabi naman ni Mitsuki na, bakit? Sabi daw niya ilabas ko daw lahat ng lakas ko. Sabi naman ni Boruto na oo nga pero samobra ka naman. Sabi naman ni Mitsuki na, ganun ba? Ayaw ko pa namang ayawan mo ko. Humingi naman ng paumanhin si Mitsuki kay Iwabe at sinabing, pasensya na napasobra ata ako. Habang nakay naman si Sir Shino at si Kurenai ay sinabi niyang, hindi siya karapat dapat maging guro. Agad namang tumawa si Kurenai at sinabing, ano ka ba alam naman ng lahat na hindi ka karapat dapat na magturo? Sabi naman ni Kurenai na kailangan lang daw ni Sir Shino na makihalubilo sa kanyang mga estudyante sa sarili niyang paraan. Kinabukasan naghanda naman si Sir Shino ng isang party kung saan wine welcome niya si Mitsuki. Sa una ay nag-enjoy ang mga estudyante niya at nakikihalubilo na ang mga estudyante niya kay Mitsuki kaya tuwang-tuwa siya. Ngunit yung inilabas niya ang mga teddy bear na sumasayaw ay natuwa ang ibang estudyante pero nagtataka ang iba kung anong teknik ang ginamit ni Sir Shino dito. Maya-maya ay biglang hinawakan ito ng isang estudyante pipigilan sana ito ni Sir Shino ngunit huli na ang lahat dahil nagsilabasan ang mga insekto mula sa teddy bear at natakot naman ang mga estudyante.
Dahil sa takot ay sinabi ni Denki na gumawa ng paraan si Mitsuki kaya gumamit siya ng teknik at nagbuga ng malakas na hangin. Nasira naman ang ibang parte ng inaayos na eskwelahan kaya nagalit ang ibang manggagawa. Kaya humingi ng paumanhin si Sir Shino sa mga ito. Sabi naman ni Mitsuki kay Shiroda na, anong nangyayari sa kalaking yan? Sabi naman ni Shiroda, huwag mo naman siyang tawaging ganyan, kahit ganyan siya guro paring natin siya. Nagkaroon naman ng kasamang pakiramdam si Sir Shino kaya hindi siya nakapasok, kaya nagsisi yung iba dahil tinawag nila ang mga insekto ni Sir Shino na kadiri. Maya-maya ay may isang malakas na boses na sumigaw kaya agad pumunta sina Boruto dito. Pumunta sila sa inaayos na eskwelahan at pinagbabato ng isang manggawa ang mga kahoy at nung tinignan ito ni Boruto ay parang may bumabalot dito na kulay itim na halimaw. Bigla naman sumulpot si Mitsuki at sinabing, ikaw ha nakikita mo rin pala yun. Pinigilan naman ni Shiroda ang manggagawa habang nagbabato ito ng kahoy, kaya ginamit ni Shikade ang teknik niya at nakontrol niya ang manggagawa. Agad namang tumalon si Iwabe at sinapak ng kanyang sibat ang ulo ng manggagawa. Sabi naman ni Iwabe na, sayang hindi nakaabot si Boruto, ngunit biglang tumayo ulit ang manggagawa at sinakaw ito ni Boruto sa leeg, kaya nahulog siya ngunit biglang dumating si Mitsuki at sinalo sila gamit ang teknik niya, kaya tinanong ni Mitsuki si Boruto kung okay lang siya. At sabi naman ni Boruto, oo okay lang ako, tinignan naman ni Boruto kung nandun pa ang halimaw na nasa loob nito ngunit nawala na ito, sabi naman ni Boruto sa sarili niya na ang weird talaga ni Mitsuki. Nakita naman ni Sir Shino ang nangyari at dahil hindi siya nakapagturo nalagay pa ang buhay ng kanyang estudyante sa panganib at nasira ulit ang academy, kahit ano daw gawin niya ay laging palpak. Habang naglalakad naman si Sir Shino ay sinabi niya sa sarili na kung ano daw ba ang dapat niyang gawin para sumunod sina Boruto. Ngunit biglang may sumanib sa kanyang halimaw itim at sinabi niya na ngayon naiintindihan ko na, bakit ko pa ba sila masyadong inaalala.